Health Assistant Secretary Albert Domingo Kong. Magandang umaga po, Sec Domingo, Doc. This is Aljo Bendi with Congressman Magandang umaga Erwin po, Tulfo. Kong Erwin. Yes. Good morning, Kong Erwin and Sir. Yeah, Aljo, Opo. Bendijo. Sec, good morning. Sir! Sir! Sec. Naputol. Yes po. Opo, Ayan na, opo. ayan na. Can you hear us? Can you hear us, Asek? Yes po, loud and po, Kong. Opo. Tumitindi po ang init sa ating bansa. So, ano po ang suggestion, lalo na yun sa mga nasa labas ng ating lansangan? Alam kong kailangan nilang uminom ng tubig, magpahinga, pero other than that, meron pa po ba kayong tips? Yung talaga hindi maiwasan na nasa kalsada po sila. Like enforcers, mga nagkaminero, construction worker. What do you suggest, Dr. Domingo? Yes, Kong. Thank you po sa pagkakataon, no? Para po sa ating mga worker, other personnel na hindi may iwasang magtrabaho dun sa window natin maliban nga ho dun sa uminom ng tubig, siguro po yung mga uniform pwede nating tignan, no? That's something that we can actually explore na yung mga tela, yung materials, no? Parang dapat hindi siya yung tawag dito mainit sa katawan. Mas maganda ang cotton dahil ang cotton mas nakakahinga yung pawis. Tapos yung kulay, mas preferred natin yung mga light colors kasi pagka mga white or light colors, nakag-reflect siya ng heat compared sa black saka yung mga dark na nag-absorb ng heat. Okay. Tapos, isa pa, Doc, I have one more question before I turn you over to Aljo. Tama po ba, sir? They were saying, kasabihan ng mga matatanda, and I believe this is applicable sa lahat by Aljo. Kahit nasa loob ka ng bahay, kailangan uminom ng tubig kasi hindi mo nalaman na dehydrated ka na kasi kahit di ka pinapawisan. Tama po ba ito, Dr. Domingo? Magandang punto po yan, no? Sa ganyang gawin, tama po yung kasabihan dahil sa ating panahon na mainit, hindi kailangan yung mismong diretsyong sikat ng araw. Maaari tayong nasa loob, nasa kwarto, kahit malilim tayo. Pero kung yung tinatawag na ambient temperature, yung paligid natin ay mainit, nahihirapan yung katawan natin na magkaroon ng heat exchange at maaaring nade-dehydrate pa rin. At pag ganyan nga nangyayari, dapat 7 to 8 glasses of water in a day for the average adult. Ito hanggang 8 baso ng tubig kada araw. Pero para daw mapawi, mas gusto nila yung soft drinks, mga milk tea. Pwede ba yan, Doc? Ice cream. Opo, Ice cream, Doc. soft drinks, ano pa? Milk tea. Milk tea. Yung mga ice coffee. Yeah. Tama ba yun, Doc? Kape. Bigyan natin po ng tip ang ating mga kababayan, no? Karamihan po nung pakiramdam ginhawa dun sa mga soft drinks, sa mga milk tea, ano po yan bunsod ng marketing, di ba? Siyempre, nasanay tayo. Nung ako'y lumalaki, may particular brand of soft drink na parang give in to your thirst. No? Naalala ko pa yung kanilang tagline, give in to your thirst. So parang inisip nating lahat na soft drinks ang papawi ng uhaw natin. Pero sa totoo, ang tubig na malinis, yun ang ating best na pang-alis ng uhaw. Dahil sa ating pag-aaral sa medisina, mas mabilis pumasok ang tubig na walang halo kaysa yung tubig na napakaraming nakahalo pa. May pagkakaiba ba, Dr. Domingo, na yung iba lalo mga matatanda, they prefer medyo maligamgam. Yung iba naman medyo mainit-init. Kaysa sa malamig. Kaysa sa malamig. May difference ba yan kung malamig, kung mainit? Ano ba mas mabilis na makapag-hydrate? It doesn't matter kung anong temperatura. Based on temperature, wala naman po tayong pinipili or nire-recommend na ideal temperature para mas mag-hydrate tayo. In fact, mas gusto nga ho namin, and thank you for this opportunity to clarify, no, hindi bawal. In other words, pwede uminom ng malamig na tubig sa panahon na ito. Kasi ang problema natin sa mga heat-related illnesses, yung sinasabing thermoregulation, kailangan natin ng tulong para palamigin yung katawan natin. Kung malamig na inumin, ay in na in. Kasi sinasabi ng matatanda, uubuhin ka, magkakasakit ka, manumonya ka dahil malamig, dadaan sa baga mo yung tubig. May yelo pa. May yelo pa. Ako, Normal na lang tubig ang inumin mo.
Actually, kung maganda na banggit niyo yun, no? Kasi maaaring may tama doon sa sinabi ng matatanda. Yun, na pag sinabi lang, dumadaan sa baga yung tubig. Chances are, baka yung napansin nila nung unang panahon, pag mabilis iniinom, na sinop dun sa literal na pumapasok dun sa hingahan natin yung tubig, tawag natin aspiration. So yung kasabihan dahan-dahan yung inom, it's not because of the temperature, pero dahil kailangan pumasok siya dun sa tiyan natin at hindi dun sa baga. Panghuli na lamang, Doc, ito talaga maraming wala pa nakakasagot at pinagdidiskusyonan ito. Ano to? Ano po ang sanhi ng brain freeze? Yan. Pag uminom ka na yung mga sa 7-Eleven, o yung pag uminom ka ng biglang Sakit sa ulo. nilagok mo, Sakit sa ulo. masakit sa ulo masyado, parang ano dahilan? mababasag ang ulo mo. What is causing this tinatawag na brain freeze? Yun, pag bumili ka ng Slurpee o yung Ice cream. sobrang ice cream, biglang sumakit ang Ang ulo mo. sarap naman ng mga yan. Ice candy. Ang Exactly. sarap naman. Mango shake, biglang brain freeze ka. Anong cause na bakit sumasakit ang ulo mo? Po. So, meron pong mga teorya na ating nakikita kung bakit nga may tinatawag na brain freeze. Kasi pagka uminom tayo ng malamig na inumin, may mga tinatamaan na sinasabi mga receptors dun sa likod ng ating lalamunan. Yung likod ng ating lalamunan, just as any part of our body, yan, may mga, mga receptors. Receptors na yon nagpapadala ng signal dun sa utak natin. At ang nangyayari, nai-interpret siya ng ating utak sa headache. Yan is mga teorya po. Pero as to the exact answer, hindi pa natin masyadong na-map out kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit mayroong brain freeze. Ayan. So Yun maraming bawal pala yan. yun. Sabi ko, bakit? Papunta ka naman sa tiyan. Hindi ka naman nakabaligtad umiinom ng soft drink. Oh. Pero may brain freeze. Sobrang sakit pa naman, Doc. Yun nga po, parang dahil dumadaan yung malamig na tubig dun sa bahagi ng ulo natin na may mga receptor, mga sensor, konektado pa rin dun sa ating utak. Kaya parang iniisip ng utak natin na parang headache yung nangyayari. May pahabol na katanungan dito, Dr. Domingo. Pwede ba in lieu of water, mga Gatorade? Dahil Energy drinks. basketball daw, energy drink. Gatorade, ano pa ba ito? Electrolyte, pwede bang pamalit yan, Doc? So parang po yan parang sa usapin ng mga gamot, ano ba ang generic? Anong generic na laman ng Gatorade? Kahit anong brand naman po ay pwede. Mas recommended pa rin po namin ang clean water dahil yung the best. Pero kung gusto ng ating kababayan na may lasa, pwedeng yung mga brands na yan or any other brand. Pati yung mga iba, yung hinahaluan ng juice, powder, aming brand. Kasi actually, isa sa mga tips namin sa mga dehydration, merong Oresol, hindi ho ba, yung oral rehydration salts. Ang nakahalo po doon, asin tsaka may asukal. Okay. So kung medyo type natin na may konting lasa, walang problema, pwede ho tayo maghalo doon. Pero we don't necessarily recommend it. Water is the best. Okay. Meron pahabol din dito. Siyempre, sinasabing drink moderately. Mas masarap daw uminom ng ice cold beer. Iba naman yung alak naman. Okay ba yan, Asek? Asik, marami nakikinig. Ito dalawang cameraman namin, parang interesado. Ice cold beer. Yeah. Pwede ba? Okay, paliwanag po natin yan. Una sa lahat, ang posisyon ng Department of Health, any amount of alcohol is actually not good for the body. Okay? Okay. Number two, kung usapin po ng mga alcohol or even coffee, pasok ko na rin yung usapan ng kape. Yan kasing alcohol sa kape, matawag namin dyan mga diuretic. Sila po ay, pansin po natin sa mga manginginom, pag tayo po ay uminom, medyo dumadalas yung bisita natin sa palikutan. Kailangan natin piwi. Yan po yung epekto ng alcohol. Pati kape, ganoon din po yung epekto. Sa panahon ngayon na sobrang init, ang kalab natin dehydration. So ayaw nating matuyuan. So iwas muna tayo sa alcohol. Okay. Wala alcohol. Okay. Maraming salamat po, Dr. Albert Domingo, Assistant Secretary, Department of Health. Good morning po. Yan ang muna. Salamat po, Kong Erwin and Sir Aljo. Good morning.